Isang mapagpalang araw muli at welcome. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa lahat ng OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo. Sana kayo ay gabayan, patnubayan ng Panginoon Diyos sa lahat ng oras, ano man ang iyong ginagawa. Mabuhay at welcome sa Bistado. Ito po yung lingkod, Robert. Ay alam po ninyo mga kababayan na sa effort ng mga Duterte supporter sa Senado po ay planong maghain o mag-file ng resolution nitong si Senador Rodante Marcolita para ideklarang illegal ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte o kay Tatay Digong. Maging itong ibang senador katulad nitong si Senador Robin Padilla ay plano din po file ng resolution para obligahin ang gobyerno na pauwiin si Tatay Digong. Kasabay po niyan, kamakailan nagsagawa po ng rally ito mga Duterte supporter at pinapanawagan po nila na pauwi na o bring PRRD home. Balita po natin chismis pa lang naman ito. Hindi natin sigurado kung totoo. Balita po natin na meron yatang pinaplanong malakihang rally itong mga Duterte supporter para ipanawagan ang pagpapauwi kay Tatay Digong. Alam po ninyo, karapatan po yan ng mga Pilipino na nagmamahal sa dating Pangulo, sa mga Duterte. Karapatan po nila yan as long as na mapayapa, walang gulo. Karapatan po yan ng mga DDS, ng mga Duterte supporter. Lahat po tayo may karapatan magpahayag ng ating saloobin. Basta walang nilalabag na batas. Yan po Kaya siyempre bilang mga DDS, mga Duterte supporter, kami naman po ay marunong sumunod sa batas. Kita nyo naman nakailang rally na ang mga Duterte supporter. Pero po mapayapa, walang gulo, tahimik. Bagamat maingay ang sigaw ng we love you PRRD, we love you Tatay Digong, bring back PRRD, pero mapayapa po, walang gulo at disiplinado, walang kalat, walang basura. Kaya yan po kasi nga siyempre si Tatay Digong ay isang leader na disciplinarian, kaya pati yung mga DDS siyempre ay yan po ay sinusunod bilang isang dating presidente na disciplinarian ang kanyang mga taga-suporta. Kaya kung ano po ang gusto ng dating Pangulo, sinusunod po nila yan, sinusunod po namin yan. Kaya ganun po namin pinapakinggan ang dating Pangulo. Okay? Ito mga kababayan dahil po sa effort na yan ng mga Duterte supporter, tila baga nayanig itong Malacanang, lalo na itong si Torre, ang sinasabing pinaka-arrogante, pinaka-bastos na PNP chief sa lahat na naging PNP chief. Sabi lang naman pinakabastos daw. Parang gusto ko nang maniwala kasi nga nakikita ko naman kung paano siya bitaw ng mga salita. Para bang siya ay hindi pulis na PNP chief. At kung siya ay magsalita laban sa dating Pangulo, kung tawagin niya Mr. Duterte, para bang hindi niya naging Commander-in-Chief. Kung alipostahin niya itong mga DDS
para bang ang mga ang sinasahod niya ay hindi galing sa tax ng mga DDS. Di ba? Mamaya po may video po diyan na ipi-play natin para makita ninyo kung paano po bumanat itong si Torre sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Okay? Maingay ang ulan, maingay. Biglang umulan. Ano ba yan? Pero tuloy po tayo, ha? Alam po ninyo, katulad po nito, itong si Torre, nanawagan po siya. Siya po ay nakikiusap sa mga Duterte supporter na magkaisa, dahil sinasabi niya gusto daw natin na ang Pilipinas ay maging maayos. Opo, totoo po yun. Kami po mga Duterte supporter, kami po ang number one na gusto namin maging maayos ang bansa. Ligtas sa kriminal, ligtas sa corruption, at ligtas sa pag-aapi ng mga leader. Kami po ang number one dyan. Gusto namin, kaya nga namin gusto si Pangulong Duterte, kasi gusto namin maging maayos ang bansa, maging maunlad ang bansa. Ganun po. Totoo po yan, Torre. Gusto po namin maging maayos ang bansa. Tama ka. Kaya lang, tila baga, kabaliktaran ang iyong sinasabi sa iyong ginagawa. Di ba? Grabe, lumakas lalo ang ulan, no? Ang ingay. Pero tuloy po tayo mga kababayan, hindi po tayo titigil. Ito po ang video ni Torre, mga kababayan. Pakinggan po ninyo kung paano bumanat itong si Torre, kung paano makiusap itong si Torre sa mga Duterte supporter. Ito po. Pilipino tayo pare-pareho. Gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Magsama-sama na tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. So yan po. Yan po ang pinagsasabi nitong si Torre, ni Mr. Torre. Tayo daw po ay pare-parehong Pilipino. Gusto daw po natin na maging maganda ang Pilipinas, ang bansa. Dapat daw po isang tabi na natin ang mga differences. Isang tabi na daw natin ang mga differences. Ganun ba kadala yun, Torre? Alam po ninyo, Mr. Torre, ako, hindi ko kinikilalang PNP chief itong si Mr. Torre kasi para sa akin, hindi niya deserve maging PNP chief Kasi sabi nga ng maraming Pilipino na kritiko ni Mr. Torre, siya daw po ay bastos, arrogante, kaya para sa akin, dahil dyan, hindi ko po siya kinikilala bilang PNP chief. Hindi po niya deserve na maging PNP chief, dahil ang mga PNP chief, naging PNP chief ay mga magagalang. Mga magagalang sila. Bukod tangi po itong si Torre na naging PNP chief na bastos at arrogante. Sabi niya, isang tabi na lang po natin yung mga differences. Alam niyo, Mr. Torre, mangyayari lamang yan kung pauwiin niyo si Tatay Digong. Pagkatapos ng damputin nyo, illegal nyo damputin dating Pangulo, tapos ngayon manawagan kayo ng isang tabi ang mga differences, ibig sabihin yan, gusto nyo maging united ang mga Pilipino, pero hindi po yung mangyayari, Mr. Torre. Ang dapat mong gawin, ibalik nyo si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Yun po yun. Pag ginawa na yun, sigurado, mananahimik kami. Mananahimik kami, Mr. Torre. Yun po ang tanging solusyon para manahimik ang mga diehard Duterte supporter. Ayan po yan, Mr. Torre. Ito pa, Ito pa. Ito pa po ang karadagang banat nitong si Mr. Torre. All those cases all those issues that they are saying that they are
harping about, bring PRRD home, nasa hig na eh. Andyan na nga yung international court na nga ang nagtatry eh. Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandyan sa Hague? Gusto daw po natin ng tamang batas. Gusto daw po natin na patas na batas. Yun daw po ay nasa dahig na. Yun po. So, ano ibig sabihin ni Torre? Ng kanyang mga katagang binabanggit, ano po ang ibig sabihin yan? Yung sinabi niya na tamang batas nasa dahig, patas na batas nasa dahig, parang pinagmukha niya na itong batas sa Pilipinas, ang korte sa Pilipinas ay hindi tama. Bagamat sinasabi niya dito, dahig, nasa dahig na. Alam ko kasi ang dahig, yan po ay isang lugar sa Netherlands. At ang ICC nasa dahig. Kapag sinabing dahig, iba po yun. Yun po ay bahagi ng Netherlands o lugar sa Netherlands. Hindi po yun ang ICC. Bagamat ang ICC ay nasa dahig. Iba po ang batas sa dahig kaysa batas sa ICC. Magkaiba po yun, Mr. Torre. Pero ganun pa man, malawak po aking pag-unawa, ang aking pagkakaintindi sa mga binabanggit nyo. Ang ICC po, magkaiba po yan sa dahig. Okay, iba po ang batas sa ICC kaysa sa dahig, Mr. Torre. Ngayon, ito pong binabanggit na Torre, parang lumalabas na binabastos niya ang ating mga korte sa Pilipinas. Binastos na nga niya nung damputin niya si dating Pangulong Duterte at isakay sa eroplano, at hindi mo lang niya dinala sa local sa korte dito, sa local na mga korte dito, requirements po ng batas. Doon pa lang po binastos niya na ang batas sa Pilipinas. Lalo nga sinabi niya, tamang batas daw, patas na batas daw ay sa dahig. Kaya siguro ginawa ni Torre yun na nung dinampot niya si dating Pangulong Duterte ay hindi niya dinala sa local court dahil para sa kanya, tamang batas pala ay nasa dahig. Ang patas na batas ay nasa dahig. Ganun kaya yun? Mr. Torre? Ganun ba? Tama ba ako, Mr. Torre? Hindi ka karapat-dapat na PNP chief. Kung ganun pala ang inyong katwiran, na mas para sa'yo, na mas patas pa yung batas sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas. Siguro nga dapat hindi ka tawaging Pilipino kasi mas para sa'yo mas kinikilala mo yung batas ng ibang ng dayuhan kaysa sa batas ng Pilipinas. Kaya siguro minsan sinasabi dito si Torre, pwede raw po mang aresto kahit walang warrant of arrest. Wow. Ito pa, ang kanyang mga binabanggit, mga kababayan. Pakinggan po ninyo kung paano niya tuyain ang mga DDS. We have our social media exploitation. We have our social media analysis also. Alam nga namang sila lang marunong gumamit ng analysis. Ang mga pinaka-viral dyan na mga pinaka-vitriolic na mga posters dyan, makikita mo naman ang laman, anti-government propaganda at talagang tunay na mga DDS. At sila mismo nagsasabi, may nakalagay sa kanilang mga profile pictures bring PRRD home. Yun ang sinasabi nila. So, how do we label them? They are proud to be DDS. Wala na silang bala. Nauubusan na sila ng bala. Nauubusan na sila ng issue na itapon sa gobyernong ito. Kaya ayun, naghuhukay ngayon. Kaya lang nakalimutan yata nila. Talagang pinapakita lang talaga nila na medyo may kulang talaga sila Okay. Naubusan na raw ng bala ang mga DDS. Ibig sabihin wala nang masabi, wala nang maipukol
sa administrasyon. Yun po ibig sabihin nun. Hindi po kami naubusan ng bala, Mr. Torre. Lalo lumakas ang ulan, no? Mga kababayan. Kasi itong si Torre pasaway eh. Ano sabi niya? Kulang daw po, may kulang. May kulang sa mga DDS. Sa tingin ko, ang may kulang si Torre. Kulang sa kaalaman sa batas, bastos, at arugante.